FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos and maabig yung morning at balang sinansakay. Malapod sayan oras yang gad alas 9 na kabasan. Wadjala so programan pitalaran nyo. Programan may paruntal na sara impormasyon na balita. Dana siyempre, naray matuan liknaay balay. Kalob kantabayo sa rekapaborito yo amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Dan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yad aspeto technical engineer Nexon Dakal. Agaw natin na Huwebes, Petsa Dosla. Bulan na Oktubre 2025. Panaunla na betal berla tatang tanagagik. Pero antuya patuloy ni. Iluloob na saray bagyo par tatang tanagagik. Yada bansa tayo, Piolo. Wala tayo Piolo, Paulo. Wala tayo signal number 1. Paulo. Kasi sa nickname, sa alias ng Paulo, Piolo Pascual Paulo. Ganyan, Piolo, Paulo. Pero signal number 1 tayo. Pangasinan. Pero siyempre, nandyan pa rin nakasikat si Aring Araw. Yan kwanda at napag at katarya tayo naynay. Agtayo antay nagawa na buwas sa tatang taragagik. Pero no bagyo na predict. Pero no earthquake, ayan ga po. Agtayo anta no kapigay isabitu tayo yug-yug. Nga magawa Cebu tatang tanagagi kanigway nabilay. Yan na jalamot ang kukonekta tatang tanagagi. So sara may gagawaan na saray lideris tayo at lugar tayo.
No kasi at talagan na wala iraratan so gagundaran measures miuras tapyan jaduntan at naprotektaan da tayo. Tagtimat nagawan niya bukor, makapang-contribute tayo siguro. Pero may totalin si katayon bukor sumanggawa nga po. Wala ko lang tayo pundo. Wala ra may brilliant iran kanunutan how to counter at atang tanagagik. So nayarin na pakasalba tayo pero no saksakay duararatan mas dakal susara may kurakot at atang tanagagik kaya nga po. Walang mangyayari. Sa totoo lang, makamyamay pa susara may talagan na say kanunutan datan panag-aral datan saray suwisyon da. At talagan na mamasakder nasarayan na nayarin gawaan iran kurang kudang. Piyan na itarya tayo pero mas nga po mas nananaig yung pagkagahaman tatang tanagagik. Mas matimbang yung pagkamal ng limpak-limpak na salapi. Patungkol sa mga usapin na dapat gawin yan para at least magkaroon tayo ng proteksyon laban sa mga kalamidad na ating nararanasan pero wala nga sa may kwanto may amigo nang mura tayong gaganay gawa na sa gobyerno pero no abong ton malmalat matalag tayong gaganay datang tanagagik ditan mula nalikas ay wala ran talaga aratay kickback ngayon lang yung naungkat may mangistorya si katayo walad loob mismo tatang tanagagik mamabamban na butang nansaman natanan dila meron din tayo dyan pero kunti lang aminin natin kwanto tayo pukrito mangitilad sa atan wala pa walay nanaalaya porsyento at sa tay pundo bubanbanan. Pero siyempre may desit labat. Pero no sa watanat talagan na ang gapoy kapusulan day walang kabusugan Enta binakulay kwarta daet gabay daet paano anda ni ay sosilis. Kwartay loob na abong daoy. Agdan talay gawon dalang lamang Eda kwarta da nagaylay karakalay eda panagkulimbatay. Araraya sunupag tatang tanagagik. Yan naikal tatang tanagagik kada saya ingkabdang. Araya may makatlob. Araya may talagan uputunda. Sugabay da may uputunda may talagan laanda namin agera nakontento dakulay nalada. Ay sosilis. Ni bimulgar lamat. May sikat ya kontraktor ya binawi dalare luganan to tanggapin panang tun papilis. Ay pasubasta dala. Pero arame arumet walamet. So agdamet inala namin may luxury cars sa Saray Diskaya. Pero nan gawa so budget hearing na sa Department of Health ang tani Bulgar ay ang gaman sara may ipapalitnag na gago na ran hospital at walamat so ghost project ang tulaya ay susilis ay nako anta pundoan asumpal asingel ang gapubalat akin at nagagawatan sa itapat lamat nagawan ton bukor sirin araraya sunod pag nalinawan tanaindan at atang tanagagik nadusa rayan totoo paluroy mukatan yung Bulgar nan DOH Secretary tulama plido tuya
Dagawan na budget hearing to, tatang tanagagik. Wala raya si tatumat. Iran na kabyangan, nasarata, ilulit na giran hospital, yang po balat. Asumpal la, asingil la, ang po. Nasaan? Ay, sosilis. Yan na umpoy ang kalabat la. Ano nyara so nababalitaan tatang tanagagik. Nagkakabulgaran na. Pero sa kontumay sa kayo mo, tiyan nag-analisa, command responsibility. O, di ba? O, so pag nangyayari daw ito sa kasalukuyang administrasyon, sinong dapat sisihin? Pero may kayo, kuwang kumot. Tani gagawin mo na Presidente Bongbong Marcos ang gaynayaren to. Bilang presidente tayo, imbestigaan iraraya. O ila ko mo na, mapatunayan na may talagang kahinatnan ang usaping ito kung may masisintensyahan. Yun. Para siguro bibilib ang madlang people na talagang hindi ito moro-moro, hindi ito sarsuela bagkos. Ito ay tunay na hangarin na malinisan ng ating gobyerno. Yun lang yun. Pero pagka, ang haba ng investigasyon, puro investigasyon, walang mangyayari. Paano nabural alamat? Good morning, partner. Good morning, partner. Mhm. Good morning, Mat. At saray manangan tabay na sayan Liknay Valley. Ito may kwan mo? Nabural so? Paano nabural la? No, manlay lula. So, issue tatang tanagagik. Pero dapat, kasi nga, sabi nga nila, di ba? May mga believe, may mga nababasa ako na talagang believe sila sa liderato ni PBBM dahil may investigasyon daw. Pero sabi ko nga, mas lalong bibilib ang tao kung may patutunguhan at may masisintensyahan. Hindi yung yung sabi niya muro-muro lang. Yung parang sarsuela lang. Nako. Secondary alumbalat sa Liknanda aram antam sa Liknanda. Mas bibilib daw sila kay BPBM kung magre-resign. Akin ko mo. Pinagre-resign na ha. Akin ko mo. Command Kasi responsibility. command responsibility. Yun nga, sabi ko kanina. It is under his watch. Yes. Na nangyari yung ganyan mga katiwalian. Pero ako naman, ang liknaan ko dyan, kaya nga sabi ko nga, before ka dumating, is kung may kahinatnan. Dahil ako, di ba, parang bigyan pa natin. Ng ilang, di ba, napatunayan. Na yung pinag-uutos diyang investigasyon, may kahihinatnan. Duga katan, well, let's give him the benefit of the doubt. Yun, kasi siya nga ang nagbulgar niyan di ba? Yes. Kung sakali man, siguro, hindi niya napansin yun, hindi niya nakita. Dahil siguro nagtiwala siya. Yes. Kasi mga kapartido niya, mga yan, he was so confident na gagawin din nila yung tama according to his will na maging tama yung kanyang administrasyon. But unfortunately lang, may mga ganun. May ganun pala silang mga motibo, agenda sa kanilang panunungkulan. So, at least... Hindi mo rin malis yung liknaan na gano'n, na mag-resign. Mag-resign. Pero at least, at least anong nang to? Yes, Kasi alam mo, kaya nga ako, mayroon pang pag-asa na talagang lilinisin ni PBBM yung gobyerno na siya ang leader. Bakit ka mo? Dahil ako, meron akong pinagbasihan. Di ba si inalis? Sino? Si Torre. Si Torre. Na kung tutusin, di ba? Yung mga nagawa rin ni Torre para sa administrasyon. Pero inalis pa rin. May political issue din yun may political issue. Ang sinasabi nila ngayon, meron na. Liknanda, kung bakit daw inalis si Torre, kasi ayaw niyang sumunod doon sa kagustuhan ni DILG Secretary na bilhin yung mga ganitong equipment. Na siyang nire-recommenda niya. He ignored it. Bakit? So nagkaroon ngayon ng
misunderstanding. Oh, Which resulted to yun. yun. Yun yung mga behind the scene. Oh, yun yung mga behind the scene naman. Oh, pala ha. Hmm. Nako ha. Ayan na. Nako. Kaya kung minsan, ito na, papasok na dito partner. Hmm. Yung hindi sa interest ng madlang people, kundi personal interest. Yes. Pag yan na yung pumasok, yung pangsarili. Hmm. Di ba? Mabata-bata. Ay, susilis. Wala nang mangyayari. Andi Diba? bali ka paborito RJ. Let's hope against hope. Tani imbitaan dala kuno. Imbitaan dala si former House Speaker Martin Romualdez. Wow. Si nag-resign na ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Kung makakauwi. Yes, antan mo si Senador Mark Villar. Kasama na. Yes, kasama na. Isusubpe na nila. Kasi siya yung naging ano rin siya, DPWH Secretary. Kasi may question din, sinasabi nilang mga substandards. Oho. Walang sinabi na mga ghost projects but substandards. Anong mag-imbestiga, Senado? Hindi. Ang ICI. Independent Commission for Wow. Infrastructure. Sana mai-live. Yun ang hiling. Oo, di ba? Karamihan ang hiling nila mai-live tulad ng ginagawa ng Blue Ribbon Committee At ng sa Kongreso. Senado at ng Kongreso na i-live yung kanilang hearing nang sa ganon ay ma-enlighten naman. Yes. Oh. Malaman ng taong bayan kung ano ang totoong nangyayari Yes. sa loob ng ICI. Saka mabuti yung live dahil syempre ano man yung lumabas na balita kakibat sa issue, mayroon ng idea yung mga tao. Yes. May kanya-kanya ng parang konklusyon. Oo. 'Di ba? Kung mayroon mang mga misinterpretations later on, pwede namang magpaliwanag ang ICI. 'Di ba? Kapaborito Yes. RJ. So, yun Bakit? ang hiling natin. Hindi lalay. Kasi sinasabi ng ICI, hindi nila ilalive. Kasi independent para sa ganun talagang 'di ba? Malaman ng madlang people Oo, kung gaano. dapat. 'Di And ba? we all have the right kasi yung parang walang kinikilingan, parang ganun. we all have the right to know, to be informed, Kapaborito RJ. Yes, lalo na To ngayon follow na up mainit yung na issue, mainit. Yes. Nasundan yung issue kasi Yes. ang involved dito, pera ng taong bayan. Oo, saka kung hindi lalay, babase na lang tayo sa magiging balikas, di ba? Oo. Salita ng mga Yes. nasa ICI. ICI. Kung Oo. sila ay may interview, Yes. ano hong nangyari sa investigasyon, Oo. hindi yung in toto na Yes. nakikita natin. Oo. Dapat i-live. Dapat i-live. Ano bang ayaw? Ba't ayaw? Oh. Hindi ko maintindihan. Hindi ka kung naman bakit. manunod ka lang naman Oo. Hindi ka naman Makikinig pwedeng ka lang naman. makisawsaw doon Yes. At magkakaroon ka nga, sabi ko nga ng idea, kung nagsasabi ng totoo, ay kung sino, baka may mga alam mo yung tulad sa atin, sa atin live tayo. Ano Oo. man ang masabi natin dito, at Oo. hindi na natin mababawi. Baka Yes. ganon, baka may Yes. mabanggit silang pangalan. Oo. Hindi na mabawi. Hindi Hindi kaya? I don't think so. Di ba? Siyempre, nako. kanyan, investigation yan Kapaborito RJ. Lalabas lahat talaga dyan. Di ba tulad nung sino yun, si Marin, di ba? Siyempre, naka-live. Mm. Galing sa kanyang bunganga, narinig Yes. ng taong bayan, Aha. di ba? Ay, oo. Ayun na yun. Mm. Mamaya Kaya, ba? Ay, nako. siguro, it's about time. No, Oo. kung talagang sincero ang Pangulo. Saka yung transparent. Yes. Kasi kung sincero ang Pangulo, dapat Ito na yun. i-live. Patunayan na niya Patunayan, ngayon. oo. Sino man ang masagasaan. Yes, Di ba sinabi niya yan? Mm. At saka, do not speak in behalf of this former speaker. Yes, dapat siya. Kasi alam mo, Bakit? Mayroon na bang parang ang nagsasalita? bali na naman ito, ganito. Oo. Bakit idinedepensa? Why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the Bakit? House? Mayroon bang sinabi? Itong Presidential Communications Ah, Office. si atapang nga babae? Oo. Baka siya yung nagsabi na naman. Yes, may nabanggit na naman in Ay, behalf nako. of the Speaker. So sabi nila sa Liknanda, ang Presidential Communications Office, the fact that it is called presidential Oo. should only speak for Oo. the President. At saka, Because the House has its own speaker. yes, nire-echo lang niya yung gustong sabihin ng presidente. Di ba? Yes. Oh, kaya nga, Dapat ganon yun. Kasi
pagka ganun ang ginawa Sarili na niyang presidential- diskarte yun. yes. Oo. Pagka ganun ang ginawa ng PCO, ang Wala. impression ngayon ng mga tao Oo. is that the president is behind. Oo. Sa Kasi pagdidepensa tama ka kay niyan, former tumpak ka niyan. speaker. Sino ba yung pinagsisilbihan niya? Siya Oo. nga yung spokesperson ng Yes. president. Oo. So, lahat ng gustong sabihin ng presidente, siya yung magsasabi. Yes. Di ba? Oo. Tapos, Kaya dapat ay, stop. bakit? Parang insalitaan tulay yan. Oh, narinig na naman sila. Nako Nako, naman. kayo. Kailangan very careful kayo sa mga moves ninyo. Lalo na ngayon. Ay, oo. Oo, Ay, para, mainit-init yan, nako. kapaborito, Kasi Ajay. kung minsan, di ba, ano yung sabi nila? Sa sariling bunganga, nahuhuli ang isda parang ganun. nahuhuli sa sariling bibig. Yun. Di ba? Kaya baka ganun ang mangyari. Di ba? Napaghahalata tuloy. Oh, kaya nako, Di ba? stop. Mag-ingat-ingat para hindi kayo very obvious. Kaya nga yun yung hamon di ba? Sa liderato ngayon Oo. ng gobyerno natin. Na kailangan talagang mapatunayan. Sino man yan, di ba? Kasi naumpisa na, hindi pwedeng magtapos ng wala lang. Oo. Hindi pwedeng magtapos sa resignation. Mm. Hindi pwedeng magtapos doon dahil pera ng taong bayan. Oo, actually, yung pinag-uusapan dito. nabanggit mo na rin yung resignation. Mhm. Si Baim Rowena. Rowena Guanzon. Guanzon. O bakit? Di ba ano rin yan? Congresswoman siya. Hindi. Pero atapang. Party list siya, di ba? Meron. Yes. Oh. Pero wala siyang hinahawakang Ngayon. posisyon sa ngayon. Okay. Atapang-atao din ito, kapaborito. Babae, Arjay. Gabriela silang Oo, rin. sabi niya all representatives of Ako Bicol Party List must resign. Hindi lang yung isa. Hindi lang si Saldico Dahil because tatlo ata sila, no? because they all benefited from Saldico's corruption. Doon That is why they have no right to stay in office. Kwanto? wow. Okay rin. Okay Oo, rin. diba? May punto naman. Tama. Kasi yung kasi pagka magtutrubak ka, yung ginastos, di ba? Doon sa kampanya, siguro yun yung nasa isip niya, di ba? Kaya nakinabang din. Yes. Oh. Lalo na ngayon, may desisyon ang COMELEC na, di ba, dinisqualify nila yung Duterte Youth. Bakit yun? Oh. Anong kwan nun? Anong kulang? Anong kwan? 'Di ba? Before na makapag-kandidato ka, meron ka ng may Application. Approval mula sa Ayun, COMELEC. approval ng Hindi, application. ako rin nabigla. Bakit ganun? Pinayagan yung mag-file, Yes. pinayagan yung tumakbo, Yes. to disqualify them later on, that's very unfair. Saka yan, alam Dapat mo, from the very start, Oh. na nag-file sila ng kanilang candidacy, dinisqualify nyo na kung yun alam ang niyo punto talagang dun hindi para hindi na qualified. tumuloy. Correct. Kasi marami kasing dinisqualify. Correct. Kasi meron naman kayong panuntunan Ay, socialist. on how they will qualify. Agwang Para- nagkapaborito katumay, sulong naman nuno. Na-question na Akin- naman yung kaibigan kong si Saud yan. Akin, natan nyo labat i-disqualify. Asumpala eleksyon. That's nanalo very na unfair. Ano yan? Dahil, Nun di man analura, insan nyo i-disqualify. alam mo ang isipin ng tao dyan, Oh. because of yung pangalan, siguro. Yung representasyon. So- Dutertes, dahil ginamit yung So it may does not halong serve its politics. purpose anymore. Yes. Yung essence ng party list Wala na. sa Congress, nawala na alaukan nila yung politika. Ganun ba Actually, yun? kung isipin mo, may sektor na nire-representa Dapat. Dahil youth Yun ang Di ba? purpose ng Oo. party list. Kaysa yung mga iba na walang sektor na Oo. nire-representa, Yes. iba't naalaw na Kaya, allowed so by sad. COMELEC. Pero ang sabi ng COMELEC, sa araw na to, meron silang iproproklamang 3 representatives na who will replace the Duterte Youth Party List. Yung kasi kung ito hindi ko alam, hindi ko sure. Kung hanggang 60 lang, pag inalis mo yung 3, naging 57. Oo. So, Magdadagdag sila ng 3 Oo, to di, complete the list. Swerte nila yung yung nasa Yung mga susunod. susunod. Na nakakuha ng hindi umabot. Yes. Pero ngayon lang, yun lang ang komento natin sa Commission on Elections. Nako. Ay, Sana nako. next time,
Pinayagan ng firm. kumandidato Yes, be very firm. Pag sinabing hindi pwede, hindi pwede. Hindi yung patatakbuhin nyo and then later on, di-disqualify nyo. Nako. Ano yan? Yung kanilang mga nominee dyan siguro, mga kabataan din. Ano ha? Yung mapaghahalata kayo tuloy na may Ay, kinikiligan socialist. kayo eh. Nako. Di ba, kapaborito RJ? Kaya sa mga nangyayaring ganyan, di ba? Mm. Parang mas nananaig yung, ay, socialist. Yung sa partido, yung politikahan, masyado Yes. ay nako. Very obvious. Ginugulo ninyo. Very obvious. Kasi ang punto naman namin dito ni Partner Joseph, pinayagan nyo. Yeah, yan. Nangampanya po sila. Yes. Dahil pinayagan po ninyo nung ipila nila yung kanilang kandidatura as party list. Ito Tapos na lang. nanalo, alisin. Ito na lang, disqualify nyo na lang si Paulo. Si Paulo para wala na. Para wala na, hindi na siya tutuloy dito sa Pinsan ni Pilipinas. Piolo. Signal number 1 na tayo eh. Ay, Sa Pangasinan. signal number 1 na ba tayo? Oo, signal number 1 na tayo. Oo. Kaya nga, si Paulo, nandito na, signal number 1 na. Pero tingnan mo naman yung weather natin. Maaraw Kasi si naman. Paulo will just have to make a landfall over Isabela at saka Northern Aurora by October 3. Bukas. Bukas. Mm. At ito ay kikilos pa Northern Luzon. Dito sa atin. Oo, kasali tayo sa Northern Luzon. Kaya nga, nandito na, signal number 1 na tayo. Yes. Signal number 1 na pala tayo. Yes. Kaya nga sabi Hindi pa nakakarating ha, hindi pa naglalandfall ha. Hindi pa naglalandfall. Ang galing naman ng pag-asa. Sana pati earthquake Yun, ma-detect yung sabi nyo na. ko nga kanina. Kasi imagine Ma-predict 60, nyo ilan na, na yung namatay ka paborito RJ? 63 na or Di ba, 69? nung kahapon, 20 lang, 22. 69 lang, nabibilang nila eh. Tapos meron pang mga nire-rescue doon sa ano. Alam mo kung bakit maraming casualty? Natutulog Natutulog na pala sila. kasi alas 10. Natutulog Alas na, 9, tapos ganun. nadaganan, natabunan. Nako. That resulted to the many death na nangyari mga kapaborito, 69 as of sa oras na to. Yun. Tamang-tama, 6.9 naman yung kasil ng earthquake. Tapos 69 yung death toll. Tayang ko nga sa ano. Anong tawag doon? Lagar Anunsyo. Balasahan to man. Anunsyo. Anunsyo. Anunsyo to. Sang Karakupan, 69. 69. Di Baliktaran. Di sang Karakupan. Okay, bago pa natin mabanggit. Babalik tayo pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. So number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat.
Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Luboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Likna ay bali at ating talagagig. Kaulap kantabi ni siyempre sa rin magturyoran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service, always. Tansay magturilingkor magturyon ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Age, alas 8:08 lahat ating talagagig piyang-piyang. 8-8. 8:08. Pero ang tam ka paborito Ajay. Mhm. Sa ibabagadanatan, salatandala kuno may pambansang hayop natin. Kalabaw. Oh, Wala na. wala na. Ano na, Salatandala. Antam sa isalada. Oh. Buaya. Ay, naku, hindi ko naisuot yung 4 na buhaya. Meron ako. Ay, nung Lunes, naisuot ko rin. Ah. Kaso natakpan ang jacket ko. Kaya hindi ko naalala. Pakita ko sana yung buhaya. Ay, Kaso wala naisuot yung mo buhaya din? ngayon, oh. Naisuot mo na? Naisuot ko rin. Ah, okay. 4 na Kaso buhaya yun nawala eh. Oo. Thank you sa nagbigay nung 4 na buhaya. Namimiss mo. Oo, Oo. 4 na buhaya. 4 na Kulay buhaya. blue yun. Ah. Imbis na isa lang, 4. Pero nakakatakot naman kapag kayo ng ating Ay, hanggang pambansang po, may hayop. buhaya lang, tita, masiba. Kami noon kinto may kinto, may bunganga to, gaylay si bato, may mawang, shoot yamin. Di ba, untanda eh. Gabay, hindi sila makuntinto eh. Yes. Anta kami amili kayamanan da, gabay da, paanong da ni may among da, kayamanan. Kulan nyo natanay, sige. Nako. By the way, high tide po tayo ngayon 3.4 ang taas.
So, ito na, ngayon na. Ito na araw na to, 3.4, kaya mataas din kanina yung tubig sa dinaanan ko kanina Kapabrito RJ. Pero, kuwan naman, tumitawag dahil sa believable. May kina, believable. Believable, I should say. Believable. Nabaliw. Nabaliw. That's a new word, ha? Believable. Believable. May walay, tupot ko, walay ilog. Walay danom to. Aga na langoy. Okay. Aga nabaluto. Okay. Tigaw mo, pia makabaliw ko eh. Samay. Ilog. Ilog. Oh. Aga na baluto. Oh. Aga na yari baluto. Aga na baluto. Agmat na langoy. Agmat na langoy. Tigaw mo eh. Ilog, ha? Oh. At akabaliw mo ito, tiginaw to eh. Binaliktad to lagi. Hindi. Ito eh. Inakarto. Ay, Taga na langoy, di tatapaw. Aga na baluto, di tatapaw. Baluto mo correct. matatapaw. Oo. Walay danom to balay. Correct. Kaya Bugado ka. inakarto. Yari ka talaga. Aga na baluto. Tricky, ha? Tricky. Aga na baluto. Di tapaw. Tatapaw. Akin na langoy, tatapaw. tatapaw. Langoy mo may Correct. tatapaw. So, Di inakarto. Inakarto. Sige. Sige. That's believable, ha? Baliwable. Kasi doon sa sinabi mong baliwable, baliw to. Yes. Oo. Kabasil. So, gabay ito. Yes. Sige. By the way, dyan syudad na Dagupan, wala lari i-distribute damon relief goods, pero sa ito po nakaraklan. Yan, because of that statement. Pero calamity. State, State of declaration of calamity. state of calamity. Pero sa ito po't nakaraklan balot Kapabrito RJ, akit TSWD. Bakit akakahon, walay markay DSWD, so iiteryo. Pundo ng DSWD yun. Alangan niya pundi dagupan man. Asan yung state of calamity? Katoy tapod da, tutupotan tila ba, tatatong tanagagig ta. Si katutay observation da. Tulong na DSWD. Tulong na DSWD man. May pundo to national government. Yes. Oo, ganun yun. Pero pagka nirepack, ano yan? Galing sa syudad yan. Pundo ng syudad. Oo, kasi Pero pag kinahon, may tatak. Kaya nga, may tatak na DSWD. So, ang tinutupot nila siguro, yung pundo. yun, asan yung pundo ng state of calamity? Baka coming. Bakit nangunguna Coming na naman soon. ang DSWD? Hindi ba dapat manguna ang local government? Tapos susunod ang DSWD. Mas mabilis yatang mag-response ang DSWD. Hindi, kasi kung may antikilabat, ya pa nag-analisan to hindi clear dahil to na agaw. Kapigan man. Sa kay agaw la, kapan declare mo, sang kagawat iray saliway bulas, Lanti sang mo. kagawat iray grocery, di iray paklan tampol, Correct. makauna ni aman, so siguro pupuntuan na iray kabalo yan. Katuman so Dik liknaan na da. Total, wala ang kakabalag yung moldi tanay. Agawang tangga paborito ay available mo amin. So, akit makakauna ni DSWD na sa LGU, yun ang declare na state of Sarag calamity. danin i-advancingan. Ha? Sige na ko kulandala natin, di ba? Deklaratila na po, sige, man alatila. Di ba? Sa kana yung bayad. Pwede naman ganun. Yes. Kasi kalimitang nangyayari, makaparbo niya talagang si Katuya sa realidad. No di man nasa salinap na danom tanggapin na kanto, aman niya momento ang kapuun sabi. Yes. Pero no imagaulatan, imakatlain san unsabi, nasaan yung pananambot? Wala. Di ba nalilikas mo tan? Oo. Katulan ti May paano yung talaga sa linap iray danom yung pinasaliw ng kapundag ang kapupa. Yes. Aman niya bagta. Aman niya bugta dapat. Aman niya bagta dapat, wala lay iiteryo. Correct. Ta siyempre agram makapaway. Tapen aglara undakat at danom, aliwan siya dyan sa may a feature at bakayaw surman, yang gadbakloso danom, aglara na talem, aglara na leptospirosis, sa gauntan kapaborito. Talagang paway ka, tenarasan so. Yes, dapat wad man anak mo kilan. manakis, yung pinakanto. Wad man kilan mang balo to, yang mangibubunog nasa ratay, araratan so. Dapat uman. Yes. Pero kalimitang nangyayari pag umaraw na tapos may pila-pila pa, tapos may ganito pa, naistorbo pa. Singa anunot Ay, ang kulalingan mo dyan pelikula kapaborito ajay. Di ba dyan pelikula? No,
labanan. Mambangan. May nasumpala. Nasumpalay gira, dakula inatoy, nitanlare pulis. May naupot ng Fernando Pulara may kontrabida. Asan sakit tulara. Isan lanatan nitanlatay wangwang. So sabi ko, ganun ba yun lagi ang LGU natin o ang ating gobyerno? Always too late a hero? Di ba dapat proactive din ang gobyerno natin? Dapat. Dapat. Di ba? Yung nandun ka mismo. Mm. May dalap, tadalap, si Kamot RJ, tadalap, ang tuos sa rumin luganan ay. Hindi man baluto kayo. May nagtatanong dito, kapaborito RJ. Nag-declare ng state of calamity ang Dagupan City, pero walang amount nakalagay sa resolution. Dapat meron, kwanto. Baka gagasusin pa lang. After, siguro. I-detalye da, noon to'y kinanda. Actually, alam ninyo mga kapaborito, Edsayan Agaw, Martes, regular session dat Sangguniang Panglong Senatan, walay a-receive tayong information kapaborito RJ, yadjad Sayan Agaw, singbatan damot itay supplemental budget ya in the amount of 69 million. Para saan? Agkwanta no, para saan yung supplemental budget? Kasi pag sinabing supplemental, karagdagan doon sa nakabudget na sa taong ito. Dahil siguro may pangangailangan. Yes. May pangangailangan urgent. Kaya may supplemental budget. Pero ang amount ng supplemental budget is 69 million. Balag. 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 Secondary arum, sa na anda. Talagang kaka-declare na state of calamity, wala supplemental budget lalamat. Ito, nalata ko lang, kapaborito Joseph. Rando dengal, tama tayong waiting. 69 lalamat. 69 na ulit. Diba, kanina sinabi. Kasi kanina sinabi mo, bago tayo mag-commercial, diba, yung maganda yan, kako. Okay yan, posisyon, 69 Tapos ito, binabanggit mo na naman, 69 million. 69 million? Yung 6.9 yung earthquake. Oo nga, 6.9 na earthquake, 69 yung namatay. Tapos ito na naman, sabi mo, 69 million. Talagang paway sa 69. Kumpaway na 6.9. Nag-umpaway natin niya agaw na buwas. Basta manukyo. 69. Alagaan nyo yan. Kasi bitla ka lang bitle 69 nahalata kita. Pero talagang yun. Talagang yun. Kasi yun ang figure na nandyan. Dito sa ito. Hindi mo naman tinapat sa 69. Hindi ko naman tinapat. Hindi ko rin, ako actually, hindi ko rin naisip. Ako lang, nahalata ko lang. Ikaw lang nakahalata. Ikaw lang nakahalata. Actually dito nakalagay sa kanilang agenda for today. Under article number 2, ordinances. Draft ordinance number 0-037 entitled. Agenda. Agenda to approving the supplemental budget number 2. Pangalawang supplemental budget na to. For fiscal year 2025 in the city of Dagupan in the amount of 69 million pesos. 69. Ang reference nila, meron daw certificate of urgency. Yun, sabi ko na nga kasi supplemental, magsusupplement ka. Ang principal author, Councilor Jeslito Jigsin. Pero siguro sa mga siguro title lang yung binasa mo, pero doon sa kabuuan siguro, nandun na yung kung saan gagamitin. Diba? Siyempre, i-presenta to. Hindi lang yan. Under draft resolution, wala ni sakay resolution lamat kapaborito RJ. Draft resolution number R-154 entitled Approving the Supplemental Annual Investment Program number 2 Series of 2025 in the city of Dagupan amounting to 102 million pesos duly approved under Local Development Council Resolution number 3 Series of 2025. Supplemental ulit. Supplemental ulit. Bakit hindi ba yan na i-budget? Supplemental Annual Investment Program. EIP. Ang lalaki ng pera. Kaya gagamitin, baka may baka sa to solve the flooding, di kaya?
I don't know. Please let us know. Enlighten us. Sino kayang pwedeng ma-interview? Oo nga, 0939-100-9931, 0927-974-2784. In the name of transparency, para alam naman nila. And accountability. And accountability. In Siguro the name sa of ano nila? transparency and accountability, Mhm. as it was always mentioned, as it is always mentioned, May ano sila eh. favoritely mentioned all the time, in the name of transparency and accountability, enlighten us. Kasi may press con din sila na na-scroll ko sa cellphone ko about yung pinag-usapan, CCTV ata eh. Pero syempre, hindi tayo na-invite ka, Paborito Joseph, so hindi natin mapapaliwanag kung ano yun. In the name of transparency, di bali, siguro yung ano na lang nila, yung page, di ba? Yun na lang ginagamit for information dissemination. Kasi wala namang press release nang gagaling sa CIO. Meron ba? Pwede namang questionin yan. Kasi ako dahil nakikita ka, Paborito yung, RJ. di ba yung ginagastos dyan sa opisina na yan, pera din ng taong bayan. Oo. Kaya pwede nilang questionin din kung ano Yes. yung work, ano yung dinideliver niyang trabaho para sa tao. Yes, tama yan. Totoo yan. Information dissemination, parang ganun. O di siguro doon na lang, isa na kaya yun sa kanilang page. Nakita ko eh. May mga press con ata yun. Sana makita natin, Kapaborito CCTV RJ. atang pinag-usapan. Oo. Hindi kaya yung nakuha ng ano yun, post pala yun, live. Ganon. Hindi yung bumaliw sa traffic. Sabi mo, live pala yun. Live yun, live yun. Hindi Yung sa bumaliw sa CCTV. traffic. Oo. Oo. Tapos naka-stop. Tapos biglang may umaandar na Ito sasakyan. naman karapatan naman ng madlang people in the city of Dagupan na malaman. Kung Tama ano yun. yung siyempre pagka hanggang siya di magkalikat kailangan natin itong mag-supplemental dahil magpapatayo tayo ng bagong classroom. Kailangan nating mag-supplemental dahil gagawa tayo ng bagong daan. O kaya kailangan nating mag-supplemental para sa kalusugan. Maganda. Very good. Di ba? Para malaman ng madlang people. Yun And lang naman. that is what you call transparent. Yes, yun. Diba? Sana. Oo, sana. Para hindi naman sila. Kasi kung ang nalalaman, yung mga amount lang, siyempre yung ordinaryong Dagupin nyo, magtatanong, ang laki naman yan. Ano kaya magandang May pakinabang pa kami dyan. Ano kaya magandang Information, gawin, Kapaborito RJ? information. Mag-rosaryo na lang kaya tayo? Rosario. Oo. Kasi may nobena ngayon eh. Saka ngayon, di ba Oktubre, buwan ng month of the Rosary ngayon. Oo, alam mo alam ko. Month of Rosary. Diba? Tama, October. Hilingin na lang natin na lahat na lang ng sanang gobyerno natin nasa puso nila yung transparency lahat in general. and accountability. Kasi ito na Yan ito na yung ipagdasal natin. alam niyo yung mga tao ngayon, aware sila ngayon sa nangyayari. Kaya sila nang yung question, lalo na nakakarinig sila ng ganyang mga amount. Oo. Na million of pesos kaya Oo. dito nga sa issue. Oo. Di ba? Siyempre, hindi maiwasan na magtatanong saan gagamitin yan. Oo. So, para maging transparent, why not? Na idalat-dat. Correct. Total siguro. Ano ang problema dyan? Siguro sa mga official din natin, may marunong din mag-grocery. May nakikita nga ako nagro-rosary. Nakipag-grocery. May nakita ako, official ng bayan. Official ng bayan. Nakipag-grocery. Itats. Lalaki. Itats. Babae. Hindi ko alam balot. Itats o itats? Babae. Itats sige. Okay. Sana, ibig mong sabihin, dapat sana yung sincero. Yun. Di ba? Siyempre, nakikita kayo ng taong bayan na kapag join kayo sa nobena, andyan kayo naglilid. Tapos, nakikita nila na parang kabaliktaran naman yung nakikita nila sa nakikita nila habang nasa loob kayo ng simbahan. Yung serbisyo siguro. Sa kwento mo ilang timbi ang ibagat. Sana kung ano sila sa simbahan, ganun din sila sa serbisyo. Kwanto. Okay. Di ba? Dapat sincere sila. Pero maraming nagsasabi niya. Na nandito ako para sa inyo. Parang ganun, di ba? Pero minsan may mga
hanggang Sao. Ayan na naman si Sao. Pero wala sa gawa. Second 20, ang lakas magdasal at magrosaryo. Pero sa tunay na serbisyo at katotohanan, puro naman pagkukunwari, puro naman panglilinlang at kasinungalingan. Ang panalangin ay walang saysay kung hindi naman isinasabuhay. Nako, sino O, kaya diba? yan? Yun ang liknaan nila tuloy. Naobserbahan nila eh. Ay, nakita nila. Nakita nila. Tapos, yun ang kanilang damdamin. Ay, nako. Sana, sabi ko hindi, nga. ngayon kasi, mapag-obserba na yung mga kababayan natin. Yeah. Kaya hindi mo mapigilan at hindi mo talaga, di ba, maiwasan na may mga ganyang liknaan. Yes. Lalo na kung hindi nila nararamdaman, tapos nakikita kang ganun. Di ba? Kasi syempre, ang gusto ng tao, yung maramdaman nila. maramdaman nila, gusto ng tao, makita nila yung resulta ng inyong paninilbihan. Yes, Oo. Kaya nga sabi ko nga kanina, kung talagang yung ginagawa ninyo para sa tao, wala kayong dapat katakutan. Pero kung sarili ninyo kayong naluloko, ayan hinggang kuya, maninisya rin siya. Santa doon niya. Alam niyo kung anong kalaban niyo, kayo mismo. Dahil kayong nakakalam kung anong pinagagawa niyo, di ba? Di ba? Alam mo, yun ang pinaka-worst ka paborito, Ajay. Sarili mo. Yung kalaban mo mismo, sarili mo. Napakahirap na laban yan. Marami yung ganun. Yan yung pinakamahirap na laban. Yung hindi mo maintindihan. Oh. Hindi mo maintindihan kung ano ang gusto mo. Ano bang gusto mo? Ang maging tunay na brosko ka? Or isang dalagang Pilipina? Something like that. Magpakatuto ka. Kalaban mo sarili mo dyan. Ito pa, reaction. Pansin nyo, sir, kwanto. 2 beses na silang nagdeklara ng state of calamity. At pareho ang style. Maaraw na, tuyo na ang mga kalsada, saka palang nagre-release ng relief goods. Yun nga yung nakakalungkot. Hindi ba dapat sa konto, sa kasagsagan ng baha, Yun. ginagawa yan para talagang may silbi at maramdaman agad-agad ng tao ang tulong? Yun yung sinasabi natin kanina dapat. Proactive. Yung talagang panahon kasi alam mo na nahahalata ko yan. Kung kailan imusupply sa sila mambunog. 'Di ba? Pero yung pero yung talagang dumadanas ka ng baha na hindi ka makalabas, wala. Wala. Ito diba? pa. Yes, ito pa concern nila kapag ano yung Jesus. Aanhin mo ang damo kung patay ng kabayo, parang ganun ba? Exactly. 'Di ba? Di ba? Dapat ganun. 'Di ba? Habang nasa elementary tayo, naka-Boy Scout tayo, naka-Girl Scout. Yes. Anong tinuturo sa atin? Yung Laging handa. Laging handa. Di ba? Yun yung pinakamoto natin. Yes. Di ba? Laging Pag Girl handa. Scout ka, Boy Scout ka. At actually, napakaganda ng motong yon. Kasi kahit sa buhay natin, sabi nga natin, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Tama. Di ba? Kaya dapat. It might be today, tomorrow, or the next day, or the following day. Hindi mo alam. Hindi mo alam. You will never know. That is why it is always good to be prepared. Siguro, makikinig. Laging handa. Hindi, alam mo, may taning ng buhay mo. May taning nga, pero hindi mo alam ang araw. Yes. Kung bukas, Oo. mamaya, Oo. di ba? Kung anong oras. Depende sa will kasi ng God. Di ba? Yun. Kaya sa kwanto sa kaya niya, ang gobyerno dapat proactive, hindi reactive. Alam na ng kasalukuyang administrasyon ang galawan dito sa Dagupan. Liknanda, dahil matagal na silang namumuno. Kahit magreklamo, magtampo at magingay ang mga Dagupeño tungkol sa baha, hindi pantay ang pagbigay ng relief goods. Isa pa yan. Traffic, pagsasara ng negosyo, at iba pang pabigat sa mamamayan. Sa huli, ito ang pinaka-worst kapaborito, RJ. Pera at bilihan ng buto pa rin ang nagdidikta kung sino ang mananalo.
hindi ang tamang serbisyo sa gobyerno. Masaklap na katotohanan, sir. Sabi Hindi kasi niya. may mapangyayari kasi na pagka before election, in general wala akong sinisingle out dito, marami silang puna doon sa nakaupo. Di ba? Yes. Pero nakakabalik naman. In general, in general. Di ba? Why? Apay akin, bakit? Oh, yan. Hindi ko rin maintindihan sa marami madlang people. Puna, Oh. pero nakakabalik pa rin. Pero alam mo, Kapaborito RJ, Because of that siguro si with itong mga nangyayari ngayon na patungkol sa flood fiasco, mga Kapaborito, Kapaborito RJ, siguro kahit papano matututo na ang taong bayan na pagdating ng susunod na eleksyon, alam na nila kung sino ang kanilang pipiliin. Muntik na eh. Muntik. Sana. Yung That's my hope and prayer. yung wala nang visa si Bosan Lee. Oo. Yung bang Dumating ang araw na yon na wala nang visa si Bosan Lee, siguro makaka-elect na tayo ng alam tunay. mo, sa totoo lang siguro pag matutuwa si Bosan Lee. Kasi hindi na siya hindi na siya pasalin-salin kung kani-kaninong kamay. Oo. Di ba? Nak- Isang kamay na lang ang hahawak sa kanya. Mhm. Ay, sana nga ganun, Kapaborito RJ. Para nang sa ganun, maging masaya naman, maging maayos naman ang ating pamahalaan. Ang hiling lang naman ng ating mga kababayan is kailangan transparent po kayo. Yan lang Yes. naman yan Wala namang masama diyan basta gagamitin sa mga magagandang, di ba? Dahil syempre, karamihan sa mga naninilbihan, nandito tayo para manilbihan sa taong bayan. Yes. Yun naman sana sa Oy, by the puso't way, isipan. Before tayo mag-post, Kapaborito RJ, Mhm. hindi na po matutuloy ang unang BARMM o BARM parliamentary election sa October 13. No, di matutuloy si ring yung barangay. Idiniklara na po ng Korte Suprema Oy, na labag sa batas ang Bangsamoro Autonomy Act No. 58 at Bangsamoro Autonomy Act No. 77 na mga batas hinggil sa distribution ng parliamentary district sa rehiyon. Ayon kay Atty. Camille Ting, yung masansanting spokesperson at Korte Suprema, Kapaborito RJ, tagapagsalita ng Korte Suprema. hindi yung natabing yung tape recorder. Hindi na siya. Hindi ko Malala mo yun? Siya Yung ba may yun? press con. Hindi ba lalaki yan? Pero nung natabig nga yung mic. Kwenta. Sige, Okay. tuloy mo. Naalala ko lang. Ito, babae naman kasi ito. Babae yan. Kailangan mo nang makapagpasa ng batas ng Bangsamoro Transition Authority hanggang sa October 30, 2025. Kailangan pala yun. So, ang Commission on Elections, COMELEC naman, ay inatasan din ng Korte Suprema na isagawa ang BARM Parliamentary Elections hanggang sa March 2026 next year. Uy, baka nangangamoy barangay election yan eh. Alam ko, masusunod na rito ang barangay. Oo. Hintayin natin. Pero wala pang desisyon ng Korte Wala Suprema. pa. Hintayin muna natin. Wala pang desisyon ng Kasi Korte October Suprema. 3 na. Yes. So, pwede naman nilang i-adjust if ever. Oo. Di ba? Oo naman, oo. Kasi binibilang din yung election period. Pwede naman siguro kuntang na daisat. Yan. Pero baka susunod. Ba't susunod na to? Ba't hanggang ngayon wala pang kayang nakaka-hindrance yung sagabal? Sagabal? Ba't ayaw wala pang desisyon. May kwan siguro, may nagbabardagol. Alam mo, nagbabardagol. May nagbabardagol. Tingnan natin. Antabayan natin sa susunod na mga araw, mga Kapaborito. Pero, wadyan nilipigaran pagkabatan pa imano, malala po din saray manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think of. Every drop I drink of. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito.
Ito. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic We Center. want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services. Pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan.
Alas 8:39 oras na natin mga kapaborito. Tuloy-tuloy ni Sulik na Ibalay. Kaulap kantabi ni siyempre Sari Magtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tan na sa Magtarlingkor, Magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulap tan kantabay tininsansya, technical side engineer Nixon Dakal. Hello, good morning kay Madam Merly Macapas. Say kwanto good morning mga idol, pakibati mga senior ng Barangay Basing, sila Madam Emma, President Lita Basa Sandoval at lahat po ng senior. Ingat po, God bless you. Binmalay. Binmalay Sa doon sa kanilang, Basing. anong tawag mo yung iski, iski. Si Leon Castro, siya yung pinaka-leader. Siya yung kanilang OSCA President. OSCA. Diyan sa Manawag, si former Councilor. Councilor, Terry Sison. Yes, Terry Sison. Talagang gamuntatak na si Councilor Terry Sison. Siya yung OSCA. Yes, Ngayon. OSCA. Siyempre, nabanggit na rin lang Barangay Basing, yung mga single ladies ng Barangay Basing, good morning. Kay Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, kay Kagawad Esperanza. Ano yung OSCA? Ano ba? Appointee ng Office mayor? of the Senior Citizens Affairs. Mayor ang pumipili naman. O Hindi, among mga themselves? senior citizen. Okay. Silang bumubuto nun, namimili. Okay. Although, siyempre, may basbas. Tamlatan. Under the blessings of. Ganun. Okay, bilim nga ako kay Sir Terry, di ba? Eksakto, may problema yung senior citizen. Eksakto, nandun siya. Oo, Action sakto. agad. Sir Terry, bigay ka agad ng pampalubag loob. Ayuda. Ayuda. Sir Terry, ang galing mo. Lawrence Stonebridge, good morning. Stonebridge, ano yan? Taga-America. Batong, ano yung Taytay. tulay? Batong tulay. Batong tulay. May Batong bagong, taytay. yes. May bagong party na papasok ka paborito. May bago daw party list. Ano daw yon? Sabi niya, tanga ako party list. Ano ba yan? Yan yung mga naloloko party list. Ang party list kasi sektor yan. Ang daming party list ngayon talaga na pati pamagat ng pelikula, party list. Eto naman si Madam Jace Nasin Tawataw. Sabi niya, Sir Joseph, napakinggan ko po yung usapan ninyo kanina ni Sir RJ about the disqualification of that certain party list. Yung ako Bicol party list. Hindi, yung Sympathy Duterte's. for them, sabi niya. Duterte's. Duterte. Oo, nga pala. Sorry. Disqualification. Disqualification. Duterte Youth Party List. Yung ako Bicol, yun yung hinihiling ng isang abogada na galing ng COMELEC na sana lahat sila. Yes. Yun yung issue. Sabi ni Madam Gina Sintawataw, sympathy for them. Oo nga. No? Ay, nako. Kasi napaghalata na eh. Oo. Di ba? Nako, sige. Yan, tingnan mo ito maganda ngayon at may interaction pati mga nakikinig sa atin, mga kababayan, mga taong bayan, may kanya-kanya silang opinion. Alam nila yung di ba? Alam mo ako natutuwa kasi aware na aware. Aware sila. Aware na aware po yung mga kababayan gising po natin. ang ating mga kababayan. At sana nga mga kababayan, kapag kapanahon ng eleksyon, gising na gising din kayo. Yun ang pagbasihan. Aware na aware din kayo para magkaroon naman ng magandang kinabukasan ng ating bansa. Yung aking apong grade 5 na yon. Ang sabi niya? Kasi parang sabi ko, Banong Kulawari kasi sa murang edad, di ba? Nung maglalunch siya, sinundo ko siya sa school. Sinundo siya ng anak ko. Tapos after naglunch sa bahay. Alam mo kung anong pinapanood? Ano? Balita? About yung issue, yung sa Talaga? yung kickbackan. Sabi ko sa isip ko, Banong ko, hindi. Alam mo kasi kaya gusto kong hindi ko gustong ma-disturb muna. Yung kanyang, 'di ba? Yung kanilang, 'di ba, kasi mamaya baka may 'di ba? Alam mo na. Baka mabuo sa isip Pero pinabayaan ko na lang. Yun ang pinapanood. Talaga? Oo. That's good. That's good to note. So sabi ko, at their early age, alam na nila makialam sa bayan. Ay nako. Ay buhay. Kay Sir Jerome, maganat. Sige. Nalulog na. Sir Jerome, good morning. Activities for the celebration of Portic Annual Fiesta in honor of our patron saint, Nuestra Señora del Rosario, October 5. Fiesta na ninyo, Jerome. Happy Fiesta si rin. Mangimbita ka si rin. Wala ko na nagawan Eski Night, awarding ceremony na basketball,
prosesyon o libot. And then walay senior citizens night mat. Unsan nagaway misa sa no October 7 at 3 o'clock in the afternoon. Ay, babawi tayo kay Jerome. Makikipis na tayo sa kanya. Ay, diyan tamila sa ni ay kalutan at dalan Oh, tugtugan. ay, meron din. Meron Sa Portik, din. Diyan Quintana, Portik, Barangay Portik. And then on Saturday, October 25, kwanto, may BEC Day, Christ the King Celebration. Host so Barangay at Sitio Lisim, Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Ay, makipiesta nga. Diyan din si diyan din ang bahay ni ni former Mayor Rick Orduña. Sa Portik. Diyan din si Congressman Mayor former Jomel Espino sa banda doon sa Portik. Si Jerome diyan din. Diyan din si Jerome, di ba? Portik din. Si Jonathan Balanza diyan din. Dami nating pupuntahan diyan. Kailan yan? October 25. 25. Matagal-tagal pa. Ang aga ng announcement mo, Jerome. Sige. Okay. Ito naman, voting 15 affirmative. Ano yan? Gusto ko yan. Parang nanalo. 15? 15. Kung Senado yan, 14. Yes. Lamang na. Voting 15 affirmative, 3 negative votes, and 2 abstentions. The Senate adopts on Wednesday a resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Duterte under house arrest for humanitarian reasons. Tama naman. Tanda na eh. Matanda na eh. Kayo naman ay socialist. Nag-80 na ata eh. At saka dapat kapaborito, RJ, di ba? Siyempre, naging presidente rin natin siya. So Naging ano yan? Pangulo ng Ipo-forward Pilipinas. yung resolution. Yeah, ipo-forward sa ICC. Dapat lang. Naging Pangulo naman natin siya. Kahit papaano may nagawa din siya para sa bansa natin. Saka ano yan? It is very ungrateful for us naman na at his age. Presidente natin nakulong, nandun. Di ba? Parang nanilbihan siya sa atin tapos ganun ang gagawin natin sa kanya, parang hindi magandang tignan. We Crimes are so against ungrateful. humanity. Tignan nyo naman kung sino yung mga, kaya lang siyempre, no one is above the law. May batas tayo. Pero kaya lang yung, sana dito na lang. Wag na sa international court. Yan yung wag mong ilagay ang batas sa yung mga kamay. Pero itong usapin na ito, ang hiniling naman is yung house arrest because of humanitarian. Yes. Kung ang kaso niya is crimes against humanity. Humanitarian reason naman. Kasi ano na yan eh. Tanda na eh. Correct. Di ba? And the mere fact na naging Pangulo siya ng Pilipinas. Pilipinas. Yun. Dapat yun napalagan din natin yun. Bigyan natin din ng halaga. Kasi kung meron man siyang nilabag na batas, di dapat dito sa Pilipinas. Kasi wala ba tayong tiwala sa ating justice system? Di ba yun din yung kanyang desisyon noon? Nung inilibing sa libingan ng mga bayani. Bayani, di ba yun din yun? Na dahil once upon a time, yun. Naging presidente rin siya. Yun He has naman done ang something tignan good natin. kahit papaano sa bansa natin. Kung ano man yung mga aligasyon na di naman napatunayan na naging aligasyon, hanggang sa ngayon, di ba? May promulgate ba? Wala we naman. have to remember, RJ, the case is still ongoing. Wala pang desisyon, walang promulgation. Di ba? Ano yung sinasabi sa korte? Presumption of innocence. You are presumed innocent until proven otherwise. Yun. Kaya nga yun din ang pinagbasihan. At once upon a time, naging presidente natin yan. Di ba? Yes. So, itir natin ang galang. Parang ganun din. Kaya nga. Humanitarian na nga. Pilipino yan eh. I'm with the 15 senator. Ilan yung affirmative? 15 Tapos senators and 3 abstain. 2 abstain. 3 against. Sino kaya yung 4 against? absent. Sino Ito yung in favor, Sino yung against? Gusto ko ang against, 3 lang sila. Yun yung mga alam ko na yan. Si Kiko, si Bambam, because of partido. at saka si Risa. Ano bang rason? Sila yung nagsulong kasi. Yes. Ang alam ko na kung anong rason yan? Justice para sa mga naging biktima. Pero nga, sinasabi ko, wala pang napapatunayan. Yes. Nililitis pa po yung kaso. Yung po mga pumabor, ito banggitin natin. Senators Loren Ligarda, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Alan Cayetano, Amy Marcos, Erwin Tulfo,
Rodante Marcoleta, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Mark Villar, Win Gatchalian, Mig Subire, Ping Lacson, at JV Ejercito. Pero hindi pa nagtatapos kay Presidente Duterte according to sino yun, yung dating senador na baka isusunod na daw yung mga naarestuhin, yung mga iba pa. No. Nako. Nasangkot sa ganyang reklamo, crimes against humanity. Ito, nagpapasalamat. Maraming salamat po, sir. Pukpukin natin sila ng tamang impormasyon. Ano yan? Liknaan? Yan, liknaan. Okay. Pukpukin natin sila ng tamang impormasyon at tamang mindset. Dahil yan ang tunay na challenge. Yan ang tunay na challenge bilang public servant sa panahon na madami ang palikdo, kasinungalingan, panlilinglang at fake news. Tanging katotohanan lang ang panlaban natin ngayon. Kaya dapat mapag-obserba tayo. Dapat alam natin kung alin ang totoo sa mga napapanood natin. Kaya nga dapat may pakialam tayo. Yun ang palagi nating sinasabi. Bakit? Kala nyo di kayo apektado? Wala kayong pakialam? Bilay ko. No! Apektado kayo. Apektado tayong lahat dito. Pamumuhay natin. Yes. Kipapasan na bansa natin. Di ba? Kaya kung wala nang tiwala yung ibang bansa, paano sila mamumuhunan dito? Kaya domino effect, gaya ni kahirapan. correct. Gaya ng ginagawa ngayon ni Senator Rodante Marcoleta. Ito, tignan mo kapaborito, RJ. Nag-file siya ng sworn opposition before the Judicial and Bar Council against the bid of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla for the vacant ombudsman position. Oy? Yes, nag-file siya. Ano siya, ha? May rason siya. Palaban din, ha? Dalawang rason ang sinight niya dito kung bakit ayaw niya. Citing two grounds in expressing his opposition. Una, he emphasized that Remulla failed to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. May public pronouncement? Yung mga, di ba, marami na yun. Hindi ko matandaan. So kailangan na credibility. Yun. The lawmaker, sabi niya, also mentioned the controversial response. And maalala mo to? Ano yan? Made by Remulla affirming Senator Erwin Tulfo's bending the law remarks. Bakit sinangayunan? Di ba? Di ba nung tinanong siya, sometimes we have to bend the law. Kanto? Sabi niya, ano yan? Ni Senator Erwin Tulfo. Okay. Am I right, Mr. Secretary? Kanto? Walang kagatul-gatul na sumagot ba naman ng, yes, sir. Sumangayon. Yun. Sabi ni paano Marcoleta, may lalagay yung pagkagano ng paninindigan? Yun. Paano mo kasi kapag ka nasa ombudsman, kasi kapag ka nasa ombudsman ka na, tapos ito ang magiging ombudsman, sabi ni Senador Marcoleta, makukompromise ang justice. Kasi yung desisyon mo dun, talagang, di ba, kailangan wala kang pinapanigan, walang kinikilingan. Yes. Bagkos ay dumidepende ka dun sa mga ebidensya at katotohanan. At apektado tayo lahat niyan. Yun. Apektado tayo lahat niyan. Sabi nga ni Senador Marcoleta, yung bending the law remarks constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Literally. Di ba? Pikawatan mo ilay. Sarap mong baluktutan. Yan. In favor of your most favorite leader. Pangkingan mo, gabay ito baga, Aliwan Maktek. Yan. Pikawat. Agtugabay so pikawat ng Senador Rodante Marcoleta. Nuwadtan kan unirong ombudsman na kaukulan, straight ka. Maktek so dalan. Dalanan mo. Aliwan amay pikawat. Kasi ano yan yung... Kasi kapag sinabi mong pikawat, diba? To everybody. Yes. San di man ka adwa. Di man ka matek. Nung ka sa matuwid. Hindi mo kailangang pikloan. Di ba? Kasi nung piniklo, maanga pula. Sarag tumanayang pikloan. Yan lang ti. Aliw-liwa, di ba? Pero, kasi, mali yung ginamit na pero yung gusto niyang sabihin din noon kasi nagpaliwanag na rin si Tulfo
yung humanitarian consideration kung minsan din. Pero sana hindi na inusarto mo't may pwede There are mong, many ways. Kasi yung lane naman natin, though maybe harsh, may mga exemptions pa rin. So, pero wag mong sabihin, kailangan kung minsan pikluon mo yun. Yes. Sundan mo yung Hindi batas. ka tanggap yun. Kasi meron din yung tinatawag na mitigating circumstances. Diyan papasok yung humanitarian issue. Sa mitigating circumstances, pwedeng pababain yung iyong sentensya. Kaya kung nandyan pa rin yung guilt kasi ginawa mo yung krimen, pero because of humanitarian reasons, because of the presence of this mitigating circumstances, kapaborito RJ, pwede. ilolower nila yung sentensya mo. Kung sa halimbawa lifetime, gagawin nilang halimbawa na lang 10 or 15 years. Something like that. Kasi Yun yung mitigating circumstances. Sa bawat lay, sa bawat batas natin, meron ding humanitarian considerations. Kahit na law is law, batas is batas. Yun yung sinasabi mo. Yun yung kino-consider din ng mga korte natin, yung mga mitigating circumstances. Pinapaliwanag naman yan pag pinopromulgate yung kaso, di ba? Oo. Sinisintensyan ka na. Sabihin nila ibig sabihin, hindi naman totally absolute na ganun. Meron din talagang exemptions na tinatawag natin. Except on, ganon. Di ba? May mga kaya kailangan maintindihan natin, mga kapaborito, para baka sabihin ninyo, hindi, nagkasala hindi, kailangan parusa, hindi. Lalo na yung mga... Kasi may mga instances na out of anger, nagagawa mo yung bagay na yun. Pero dapat i-consider mo rin what provoked him to do that. Bakit niya yun nagawa? Yun yung kinukonsider din ng mga korte. Bakit niya nagawa yun? Bakit siya nakapag-desisyon ng ganon? Kasi may circumstances. Tama. I-consider din yan. Ng mga korte. Yun, dapat maintindihan so po talagang may opposition sa kanyang bid para sa para sa yung kanyang pagiging ombudsman. Kasi pagka na-appoint ka na dyan, yung sa bid niya, hindi ka na pwedeng tanggalin. Although presidente yung pwede kang tanggalin through impeachment. Yes, impeachment na lang. Hindi yung... That's a constitutional process. May na-impeach na justice pala yun. Si Tokayo ko. Siya lang yung ombudsman na isa inunahan, di ba? Nag-resign na. Pero yung impeachment sa Chief of Justice, nangyari na. Presidente, nangyari na. Ay, nako. So anyway, this month of October... Pero yung sa presidente, hindi naman na desisyonan, di ba? Yes. Bagkos ay true, pwersa ng tao. Sige. Parang kung na lang yun, kodita, ganun. Parang ganun. So this October, because sabi nga ng ating kapaboritong RJ, is a month of rosary. Month of rosary. Let's pray together the rosary. Nang sa ganun, mga kapaborito, gumanda naman ang takbo ng buhay ng ating bansa. Meron yan na pinature din ni Riga POB. Napanood ko Kaya ko nalaman na month of... At habang nagpipray tayo, let's be guided also by the Holy Spirit na sana hilingin natin, mabuksan din ang puso't isipan natin na kapag tuwing eleksyon, bago tayo bumuto, mag-pray muna tayo nang mabuksan talaga yung ating kaisipan at mapili natin kung ano man yung kagustuhan ng Diyos. Because ang sabi nga natin, ang motto ng COMELEC, Vox Populi, Vox Dei. Yes. The voice of the people is the voice of God. Okay. Pero ang kapuli malam, yung oras sa ating tanagagyang, tabayanan po ninyo, Oo, ang bilis talaga ng oras Ayaw nga pala. Ang tabayanan po ninyo, susunod kagad ang number 1 ko paborito, Joey Baby. Akala pa kantabi na lang mula sa rin magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Tansay magtariling kor magtarid ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side at ating tanagagik, ang kapi orom, the only one, alunlunag, Engineer Nixon Dakal. See you po mga kapaborito bukas dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan, ang DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!
Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad